Okay, alright. Tatako na naman po tayo sa iba naman topic pagdating sa Kim Pao at iba pang showbiz ganap. Guys, eto na naman tayo guys. Ito na naman tayo guys. Kitang-kita naman natin yung kaibahan ng mga ibang taga-showbiz dito guys dahil itong si Kim Chiu guys ay nag-umpisa na po nagbigay ng mga ayuda sa mga fans. Sa mga hindi po pumunta sa kanilang mga mall tour guys or kung ano man yung mga activities nila na kasali sa mga online is mag-register po kayo dun guys kasi sayang din po yung ayuda na para sa atin at para sa inyo. Kasi ako guys is hindi kasi ako pwede makapag-register. Kasi yung signal ko kasi dito ang hirap. Kaya sa mga nakakapag-register po, please, register po kayo sa kanila kasi para naman din po sa atin yan. At yan po ay binibigay po na para sa Noche Buena natin lahat. Sa mga ito guys sa mga topic natin for today guys is ayon dito sa ating legit na sources guys is ang dami nilang binibigay at saka walang pangalan daw yung kanilang plastic guys. Hindi sila kasi yung kagaya ng mga ibang politiko ba. Alam mo na yung sinasabi ko, wag na nating banggitin baka kasi mamaya alam mo na kung ano yung kahihinat na. Dito guys tingnan mo dito guys sa dami ng mga love team dito guys is puro pa cute, puro pa smile, paganda, pa-effect. Pero yung mga pagbigay ng mga ayuda or pasasalamat sa kanilang fans ay siguro they are not showing pero parang siguro hindi pa nakarating. Ganoon na lang natin para mahirap naman. Pero dito guys ayon dito sa ating legit na sources ay talagang pinursu po daw nila before daw ng Christmas, before December, yung mag-bear pa lang po guys is planado na daw nila na magbibigay pasalamat sa kanilang mga fans na kung saan po ay yung mga natatamaan ng mga bagyo. Di ba ang dami nating disaster na naranasan sa Pilipinas? Yung mga disaster na dun, yun guys is konti-konti lang naman nare-receive natin sa government at hindi kulang-kulang naman yun at hindi naman yung kumbaga lang is hindi sapat, gano'n. Hindi sapat yung binibigay ng mga gobyerno sa atin kaya mas minarapat po nila na magbigay tulong ulit sa atin at dahil po yan ay nakikita kasi nila kung gaano kahirap yung pinagdaanan natin pagdating sa bagyo guys or mga disaster. Ayon dito sa ating legit na sources guys is may mga may mga ayuda na nagbibigay din sila ng mga money, pera ba. Pero pagdating sa pera guys is kailangan mo daw ipakita na talagang may nasira sa iyo, parang gano'n. Yung ayon dito sa ating legit sources. Kasi i-offeran ka daw nila mga charity, gano'n. Ang dami daw binibigay ngayon guys. Lalong-lalo na ang Kim Pao kaya yung management po nila is sobrang supportive sa kanila dahil ganun daw yung naisip nila is yung naisip nilang ganun is yan daw yung nagpapasaya sa kanila guys. Ayon din dito sa ating legit na sources ay hindi lamang po yan kundi mas marami pa po silang binibigay na ayuda as of now. Eto na naman tayo guys. Eto na naman tayo. Ang blind items natin for today isang guy. Actor. Itong actor na to guys is narinig niya ata na malapit na ikakasalang Kim Pao. Tapos, ang sabi daw niya dito is marami na nga nag-e-engage Tapos, wala, hindi naman natutuloy yung kasal yan pa kaya, ang Kim Pao pa kaya. Yan daw yung sinasabi niya sa mga kaibigan niya na kung saan ay mga bitter ba. Kaya natatawa na lang po kami pag naririnig namin at nakikita namin yan sa set na kumbaga, parang mabait naman yung guy na yan guys. Mabait siya. Pero siguro dahil nga po sa nangyari sa kanyang past, ay parang kinonect niya sila Paolo Avellino at saka si Kim Chiu. Which is hindi naman dapat niya i-connect yun. Dahil pag i-connect mo kasi, magkaiba naman kasi yung experience niya Magkaiba yung experience niya sa past at saka experience naman ng dalawang to. Sana mabigay na lang po siya ng mga advices, hindi yung Peter effect na sasabihin na walang forever.
Saka alam naman din po natin guys na yung pinagdaanan ng dalawa sa dami ng buzzers nila ay kapit tuko pa rin silang sa isa't isa. At yan po yung na-appreciate ng mami ni Paolo Avellino dahil, you know guys, ito ayon dito sa ating legit na sources yung mami ni Paolo Avellino guys is talagang tinuturing niya na pamilya si Kim Chiu dahil ayon siguro dito sa mga sinasabi ni Paolo Avellino at based din naman siguro sa mga nakikita nila sa kanila is talagang swak na swak po sila guys. Talagang sobrang sobra po yung nagkandarapa sa kanila. Di lang po nagkandarapa guys, kundi sobrang sobra po yung makikita mo na go signal sa kanila. Kumbaga is go signal for the future. Yun kasi yung inaabangan ng mga netizen dito guys na kung saan ay makikitaan natin sila ng kabutihan at yung talagang yung all over the world pa na makikita mo yung action nila more than that way. Yun kasi yung hinahangaan natin dito At lalong-lalo na po yung si mami ni Paolo Avellino dahil tuwing pumupunta si Kim Chiu doon at pag hindi pumupunta si Kim Chiu doon ay talagang tinitext niya, good morning, kumusta kayo, ingat kayo. May mga text daw siya, ayon dito sa ating legit na sources, may mga text siya na nag-alala, may concern. Kumbaga, concern yung mami ni Paolo. Kasi tinuturing niya ng pamilya si Kim Chiu. At alam naman din po natin na hindi na iba si Kim Chiu sa kanila guys kasi yung turingan nila sa isa't isa is napaka as in, mag-asawa na po. Pati nga po sa performance nila, talagang mag-asawa na yung turingan nila. Kahit may sakit si Paolo Avellino, talagang nahagot-hagot ni Kim Chiu yung likod niya. At saka yung galawan guys ba, pansinin ninyo yung galawan nila guys is hindi na yung magjowa may something na yung husband and wife to be talaga. At saka yung business nila guys na pinatayo is talagang pinangalan sa kanilang dalawa dahil ayun nga dito sa ating legit na sources na kagaya sila Katniel ba? Yung nangyari kila Katniel na yung naghahawak ng income is si Carla daw. Si Madam Carla. Kaya nagkaroon ng aberya doon sa business nila dahil ang akala ni Catherine yung ATM ng kanilang business is na kay Daniel lang. Yun lang yung income nila, nandun lang. Pero hindi nila alam na si Mami Carla lang pala niya yung naghahawak at wala palang sinasubmit doon sa ATM. Ang akala nila nandun lahat yung pera. Yun yung sabi sa atin sa chismis ba? Sabi ng mga chismis na naghiwalayan sila dahil daw sa pera. Pero sa kanila na po yan kung i-explain nila ng ganon or nasa kanila po yan kung amin nila kung ano yung kanilang reason out ba. Siyempre, yan lang yung nasagap natin at di natin alam kung totoo yung guys Kaya ang ginawa, ito kasi yung nangyari guys nagkaroon ng Katniel ng ganon na kwento. Tapos, itong si Kim Pao, siyempre may mga ibang nangyari na, di ba? Siyempre sa kanila kasi guys, inisip nila na yung for security purposes ba? Dahil papunta naman na sila doon at sinecure nila yung kanilang mga business. Dito napahanga yung mami ni Paolo Avellino dito guys kay Kim Chiu dahil di ba si Paolo kasi walang masyado sa mga business terms ba? Kumbaga, konti-konti lang kasi yung project ni Paolo Avellino noon. Hindi kagaya ni Kim Chiu na talagang halos kitang-kita mo yung project niya. Ngayon lang kasi nagkaroon ng mas maraming project si Paolo Avellino at naging sikat dahil kay Kim Chiu. Yan po yung reality talk. Pero isipin mo to guys yung pagdating ni Paolo Avellino sa buhay ni Kim Chiu ay ang dami niyang investment. Yan po yung sinasabi ng mami ni Paolo Avellino na nakikitaan daw niya si Kim Chiu na siya na talaga yung wife to be ni Paolo Avellino dahil pagdating sa business, ginaid po siya ni Kim Chiu. Pagdating sa sakit, alagang-alaga sa ni Kim Chiu. Pagdating sa mga siyempre si Paolo Avellino mahiyain ba? Sa mga hosting guys, nandyan si Kim Chiu, sumusubaybay. Pagdating sa yung mga terms na hindi mo sukatakalain na maiba ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa labas at loob ng showbiz. Yun yung point dito guys kung bakit tong mami ni Paolo Avellino ay sobrang saya. At kadami daw ng naging kaparehas ni Paolo Avellino sa showbiz
ay wala daw nakitaan si mami ni Paolo Avellino na ganun yung ka-concern nila kay Paulo. Kumbaga lang is, parang just only for the show. Pero hindi yung ganito gaya kay Kim Chiu na kita mo talaga yung swak no swak na pan nila. Kitang-kita mo talaga. Talagang yung si Sian Lim, siguro naramdaman din niya yung kay Kim Chiu yung ganito. Pero dahil nga masyadong mataas ang pride ni Sian Lim, gusto niya siguro, ayaw niya ng hinahawakan siya. Pero hindi naman hinahawakan ni Kim Chiu si Paolo Avellino sa leg eh. Kasi pag hinahawakan siya guys is talagang undress nang dating dun. Pero ito guys is hindi niya hinahawakan eh. Si Paolo marunong lang talaga siyang makinig kay Kim Chiu at kasi langan naman na sabihin ni Kim Chiu yung pangit or yung langan naman ipapagawa ni Kim Chiu kay Paolo Avellino yung ikakasama niya at kakasama na kanilang pamilya, di ba? Ito lang kasi yung masama kay Sian Lim, yung masyado siyang mataas ang tingin niya sa sarili, hindi siya tumitingin sa mababa. Piling niya kasi, siyempre, marami na siyang pera. Piling niya, yung pera na kanyang, kwan ba, yung earnings ba is, ang feeling niya, nandun lang. Hindi siya marunong, hindi siya mag-isip na yung practical ba, gaya ni Kim Chiu na ang dami niyang pinatayong business, ang dami niyang investment. Iyon kasi yung tinatarget ni Kim Chiu guys. Kasi nga po guys, pag ang showbiz naman is, walang permanente dyan. Maraming nagsasabi na pag ikaw ay sikat talagang grab the opportunities. Pero pag ikaw nalaos, ay dun ka na magkaroon ng idea na kung saan mo ibabagsak yung mga pera o ano yung mga business na kailangan mo, mga earnings mo dito, at isipin mo din yung mga for the future ba. Yun yung nakay Kim Chiu. Si Sian Lim kasi wala siyang ganon. Kaya ang feeling niya is masyado siyang dinadown ni Kim Chiu. Pero hindi. Tingnan mo kasi Paolo Avellino, ang dami niyang naging investment simula nung nakikinig siya kay Kim Chiu. Yan po yung pinagkaiba at yan po yung feeling ni Sian Lim na hinahawakan siya ni Kim Chiu sa leeg. At hanggang dito na lang po ang ating content. Maraming salamat sa ating pag-update. Sa mga sumusubaybay po sa akin, paki-like, subscribe, and share naman po ang ating Peanut Vlog. God bless po sa ating lahat.